Limang pampaswerte at pamahiin na dapat mong gawin kung gusto mo ng swerte. Gawin mo ito ngayong September 17, 2024. Ito po ang araw ng Mid-Autumn Festival at ito ay pinaniniwalaan nila na nagbibigay ng grabing swerte sa mga taong nag-aabang sa paglabas ng moon o mga gumagawa ng ritual habang nagaganap ang Mid-Autumn Festival. At maswerteng araw din ito para sa pagkain ng mooncake. Meron pong mga pagkain na dapat inihahanda kapag tayo ay sumasalubong o tayo ay nagse-celebrate sa Mooncake Festival. So kung tayo ay sumasabay po sa mga okasyon na nagbibigay ng swerte, po pwede po tayong maglagay ng mga pampaswerte sa ating tahanan. At narito po ang mga dapat na inilalagay natin sa labas pa lang ng ating tahanan. So ibig sabihin, sa ating entryway. Meron pong mga bawal at dapat alisin ninyo muna habang tayo ay naghihintay o tayo ay sasalubong sa Mid-Autumn Festival. Mabisa po ang mga ritual na ginagawa sa araw ng Mid-Autumn Festival dahil nabibigyan po yan ng katuparan. Lalong-lalo na doon sa nagnanais ng business expansion o nagnanais po kayo ng paglago sa inyong negosyo, malaking kita, matutulungan po kayo ng paggawa ng ritual ng Mid-Autumn Festival. Mabisa po ang panahon na yan, kaya't maganda po na gumawa ng ritual at hindi lang yun. Po pwedeng maglagay ng mga pagkain na nagdadala ng swerte sa ating dining table. Magandang araw po yan para po tayo ay magpasinag sa sikat ng buwan, habang tayo ay kumakain ng mga bilog na pagkain. At huwag kalilimutang maghanda po ng mooncake. At ano nga ba ang pwede niyong ipalit sa mooncake? Kung halimbawa po wala kayong mooncake, maaari kayong maglagay ng mga bilog na pagkain, bilog na prutas kung wala po kayong mooncake. Sapagkat maaari pa rin magdulot ng swerte yan para sa atin. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share nyo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Attracting abundance, gamit po ang bulaklak ng sibuyas. Ang sibuyas po ay nangangahulugan ng money counting. Kaya ito ay inilalagay natin sa ating front door. Ang iba naman ay isinasabit ito sa ating pintuan. Ito po ay umaakit ng swerte, lalong-lalo na doon sa mga tao na nagnanais ng swerte sa kanilang pera o patuloy na nagbibilang ng pera. Lalong-lalo na po kung kayo ay nasa online business or kung anumang negosyo na mayroon kayo. Malaking tulong po ang paglalagay ng ritual na ito ngayong Mid-Autumn Festival. Narito po ang pamamaraan ng paggawa. Kumuha po kayo ng sibuyas na mayroon na pong bulaklak o napatubo nyo na po. Ang bulaklak po ng sibuyas ay nagdudulot po ng swerte. Ngayon kung wala po kayong bulaklak na sibuyas, po pwede po kayong magtanim ng mismong sibuyas na meron sa kusina natin. So ganitong sibuyas po, pwede pong itanim yan para pag-abot po ng September 17, meron ng bulaklak yung ating sibuyas. Ngayon kung hindi po ninyo mapapabulaklak yan at may makikita kayo sa palengke na sibuyas na mayroon ng bulaklak, pwede nyong bilhin yun at yun po ang itanim ninyo. Umaakit po ng swerte yan. Kinakailangan kapag magtatanim tayo ng sibuyas na mayroon ng bulaklak, kailangan po ilalagay natin yan sa ceramic na lalagyan. Maaari po nating ilagay yan sa iba't ibang parte ng ating tahanan. Ilalagay po natin yan bago po mag-17. So bago po ang Mid-Autumn Festival, ilalagay na natin yan. Po pwedeng ilagay sa main door natin, sa gilid, pwede po. Sa living room, pwede pong ilagay. Sa dining table, pwede ring maglagay. At pwede ring maglagay sa kitchen. Pwede ring maglagay niyan sa ibabaw ng refrigerator. Pwede pong ipatong yan doon. At swerte din yan kung ipangreregalo ninyo. So kung makakakita kayo ng bulaklak na sibuyas or sa palengke may nakita kayo na namumulaklak na sibuyas, pwede nyo bilhin yun, ilagay ninyo sa paso or sa ceramic na lalagyan at ipanggip nyo po sa mga kaanak po ninyo.
para yung money counting ay patuloy po sa inyong pamilya. Wag po kayong magreregalo ng bulaklak ng sibuyas na ang sibuyas ay galing po sa lalagyan ninyo, napabulaklak nyo dun sa lalagyan ninyo at yun ang wag po yun. Kasi sa inyo po yun eh. Kung gusto ninyo na magregalo dahil nakakaakit po ng swerte at nakakatulong sa iba, kapag magreregalo kayo nito sa araw o sa panahon ng Mid-Autumn Festival. So po pwedeng kung may makikita sa palengke, pwedeng bumili at yan ang ipangregalo. Pero wag po yung galing na sa tahanan ninyo kasi sa inyo po yun. Yung wealth noon ay para po sa inyo. Sunod, mga halaman po o mga bulaklak na po pwede ninyong ilagay sa inyong tahanan. So mahalaga po sa labas ng tahanan natin may mga bulaklak na nakalagay bilang pansalubong po sa Mid-Autumn Festival. Iniiwasan po natin dito yung paglalagay ng mga halaman na mayroon tinik. So kung meron kayong halaman na mayroon tinik sa labas ng tahanan ninyo at yan ay nasa front entry, malapit sa daanan papasok, igilid nyo na muna, itago ninyo na hindi siya mapupunta dyan sa front entry na kung saan yung daanan. Kasi po, hindi po masyadong maswerte ang matitinik na halaman sa panahon ng Mid-Autumn Festival. So iniiwasan po na yung matitinik ay nandyan sa daanan mismo. Alisin po muna, igilid yan. Palitan nyo po muna ng mga bulaklak na ilalagay ninyo sa inyong front entry. Mga mabubulaklak na halaman po, narito po ang halimbawa ng mga bulaklak na po pwede ninyong ilagay para po makaakit ng swerte. Orchids. Ang paglalagay ng orchids sa inyong dining table maging sa inyong living room ay umaakit ng swerte. Ang bulaklak po ng orchids ay nangangahulugan ng yaman. Kaya't ang paglalagay nito sa panahon ng Mid-Autumn Festival o bago pa mag Mid-Autumn Festival, maglagay na po kayo sa inyong tahanan. Ganon din po ang paglalagay ng chrysanthemum. Ang ibig sabihin po ng chrysanthemum ay long-lasting abundance. Kaya't maaari tayong maglagay nito sa ating mga dining area o sa ating mga office table. Ganon din ang paglalagay ng bulaklak ng hibiscus o gumamela po sa labas ng ating tahanan. Maaari po kayo maglagay ng bulaklak na yan. Ang bulaklak ng gumamela ay mayroong malalaking petal na nangangahulugan ng malaking oportunidad sa negosyo o malaking swerte sa buhay. Maaari kang gumamit ng iba't ibang kulay ng gumamela. Pwede mong ilagay yan sa tahanan mo. Bago pa sumapit ang September 17, maglagay ka na para makaakit na yan ng good energies. Ganon din ang millionaire's plant. Ang millionaire's plant po ay isang indoor plant at napakaswerte po niyan kapag inilagay ninyo sa north area ng inyong tahanan, umaakit po yan ng swerte. At para naman po doon sa nais maglagay ng millionaire's plant sa kanilang opisina, ilagay nyo po kung saan malapit kayo nakaupo. So kung saan kayo banda nakaupo, ilapit nyo po yung millionaire's plant sa inyo. Mga pagkain po na dapat ihanda sa panahon na tayo ay sumasalubong sa Mid-Autumn Festival. So itong mga pagkain na ito po ay pagsasaluhan natin habang nagpapasinag tayo sa buwan. Kung sakali na umulan at walang kayong buwan na makita or maulap, magsalo-salo pa rin po kayo. So unang-una pwedeng kumain ng mooncake, pwede pong bumili ng mooncake at pagsasalu-saluhan ng pamilya, nagdudulot po yan ng swerte. At kung magkakataon pa na masisinagan tayo ng buwan habang tayo ay nagse-celebrate ng Mid-Autumn Festival o ng paglabas ng moon, sapagkat pinaniniwalaan po na ang moon goddess ay lumalabas upang bigyang katuparan ang mga hiling na mga taong gumagawa ng ritual at umaakit ng swerte. Pwede po tayong mag-manifest, humiling at maaari pong magdulot ng katuparan ang ating mga minamanifest. Sunod na pagkain na pwedeng ihanda po, bilog na prutas. Halimbawa po, orange, apple, dragon fruit, at iba pang mga bilog na prutas, pwede nyo pong ihanda yan. Kung wala po kayong mooncake, pwede pong yung mga prutas ang ating pagsalusaluhan. O kung ano mang bilog na pagkain na meron kayo, maging cake man yan na matamis, pwede po yan.
So kung ano mang pagkain na pwede natin pagsalu-saluhan habang tayo ay nagse-celebrate at nagmamanifest po lahat ng hiling. Ang pag-uusapan po natin o ang pag-uusapan ng pamilya ninyo, mga hiling po. Kung ano yung ninanais ng bawat isa, yun ang pag-uusapan ninyo. Maaari pong magdulot ng katuparan ng pagmamanifest sa panahon na nagaganap ang Mid-Autumn Festival.